pwede nating mapulutang aral sa umaga pong ito. Sige po, kung kaya po pong tumayo para at least ma-exercise po ng konti, and if you have Bible please, Luke chapter 23, verse 41, Luke 23:41 sa ating pong babasahing scripture for this morning. At sana po, dala po natin yung Biblia na meron po sa atin. Amen? Kung wala po kayong Biblia, sabihan niyo po ako, sabihan niyo po si Sir Prince, bibigyan po namin kayo ng Biblia na may kasamang jacket. Ano kasi malamig po dito eh. Alright, verse 41, kung kaya nyo rin pong basahin, sabay-sabay po nating basahin. At kung wala po kayong Bible, meron po tayo sa screen. Yan po, sabi po ng Biblia, Luke 23 verse 41, ready, read with me now. And we indeed justly for receive the due reward for our deeds, but this man hath done nothing amiss. Our gracious, loving Heavenly Father, Lord, for without you we can do nothing. So Lord, as your servant, ay mangangaral, Panginoon, you speak inwardly sa buhay po namin. Alisin mo, Lord, yung anumang mga balakid. Alisin mo, Lord, yung mga gumugulo sa aming pong isip, sa aming puso, Panginoon, na ito po'y nagiging hadlang, Panginoon, upang hindi maging tama at hindi ayon, Panginoon, ang aming pong pagpunta po dito. So, Lord, ibahin niyo po yung aming pong motibo ngayon, at ang aming pong puso ay maging pusong dalisay, Panginoon, na magkaroon ng puso, Panginoon, na handang maturuan, handang matuto, Panginoon, at handang magkaroon ng pagbabago sa aming pong buhay. Nawa, ang inyo pong lingkod ay pagpalain mo po at bigyan mo po ako ng salita na aking sasabihin. Hindi po ako magdepende, Panginoon, sa aking katalinuhan, sapagkat kami lang po ay isang tao, Panginoon, na iyo pong nilikha. Kaya kailangan namin ng inyong gabay. Kailangan namin ng inyong kapangyarihan, Panginoon. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. You may be seated po. You know what, sa ating pong generation ngayon, sa bawat churches ay meron pong mga cross. Ano po, no? Minsan nga, meron ding mga suot na cross. Minsan merong necklace na cross. Minsan meron ding mga wallpaper na cross. Kasi nga po, sa buwan ng April, ito po yung ating naaalala na yung Panginoon ay namatay sa cross. Kaya nga po every April, I think third week, yan po, next week, ating pong aalalahanin na naman yung ginawa ng Panginoon sa atin sa cross ng Kalbaryo. Pero kung titingnan po natin, yung cross ay madalas nating makita. Yan, meron tayong cross dito. Nung napunta ako nun sa Catholic Church, ang daming cross eh. Kung saan-saan, merong cross sa gilid, sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harap. Minsan meron din yung nagdadala. Kalimutan ko yung tawag doon. Merong leader sila doon, yung pare nila. Tapos merong mga nasa gilid na may hawak din na cross. Ano po, no? Pero sa katanungan po sa umagang ito, do we really know what is the meaning of cross? Alam nga ba talaga natin ano bang ibig sabihin ng cross sa buhay natin? Maari sa atin at sa ating panahon ngayon, ang nangyayari is, alam natin, dahilan April, kamatayan ng Panginoon, ang tumatatak na sa ating kaisipan, lalo sa ating Pilipino, ay namatay na yung Panginoon. Ito yung sinasabing, mamamatay na naman siya. Sabi ng mga kamag-anak ko, hanggang ganon, April na naman. Pagdating ng Biyernes, si Jesus ay ipinakong muli. At pagkatapos ng 3 araw, mabubuhay na naman siya. Mali po yun eh. Isang beses niya lang po yung ginawa para sa atin eh. Amen? Hindi siya yearly namamatay. Ano po, no? Hindi yung every year, patay yung Panginoon, tapos mabubuhay. Hindi po ganon. Once niya lang po yung ginawa para po sa bawat isa sa atin. Kaya kung titignan po natin yung kamatayan ng Panginoon ay nagbigay ng mahalagang buhay sa atin. Yung cross ng Panginoon at yung ginawa niya sa cross ay nagbigay ng magandang halimbawa sa buhay natin. Kasi sa ating buhay, hindi po natin kayang pagbayaran yun eh. Kung sa ating pong sariling pamamaraan, wala talaga eh. At kung titignan natin sa kabilang banda, ito po. Kung isa tayo doon, halimbawa ako yung Diyos, hindi ako papayag na ako yung mamamatay every year. Hindi na, bahala ka sa buhay mo. Diba? Kasalanan mo yan eh. Pagbayaran mo. Kung ako po yung Diyos, ganun po yung maaring magiging sasabihin ko. Pero dahilan yung Panginoon, once niyang ginawa yun for you and I, 2,000 years ago, kaya salamat. Amen? Kaya sa usapang cross, sa usapang ginawa ng Panginoon, ito yung mga taong ligtas na kung saan hindi na kailangang ipaliwanag pa. Bakit? Kasi alam ng bawat isa, alam ng taong nakakilala sa Panginoon na merong pag-asa sa pamamagitan ng cross. Amen? Kaya yung cross na yan ay mahalaga sa ating pong buhay. Kaya nga po sa ating pag-aaral ngayon,
malalaman natin yung mga taong nakakilala sa Panginoon ay merong tunay na pagbabago. Dahilan po yun sa cross. Sapagkat sabi ng Bible in the book of 2 Corinthians 5 verse 17, "Therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new." Nasaan po dyan yung pagbabago? Yung taong nakakilala sa Panginoon. Kanino nagbago? Para sa Panginoon. Sinong nagbago? Panginoon. Bakit? Kasi merong cross. Merong Diyos na namatay sa cross para sa atin. Titingnan po natin ngayon Luke chapter 23, merong pong dalawang klaseng tao po dito na lumapit sa Panginoon. Kasi ang story po is this. Ito pong Panginoon, pagkatapos siyang kuhain ng mga Roman soldier at siya ipapako sa cross, merong pang cross sa kanan at meron ding cross sa kaliwa. Sabing ganon, itong story na ito ay pinakita na merong dalawang klaseng taong gustong lumapit sa Panginoon. Let's look on verse number 39 sa ating pong pag-aaral ngayon sa umagang ito. Sana po naririnig po yung mga bawat pahina po. No? Pampatanggal antok po kasi yan pag meron po tayong Bible. Para kung yung katabi natin, dinadaldal tayo, di ba? Sinasabi, order ka na sa Temo, mas mura dun sa Temo kaysa sa Lazada. Di ba? O ganon. Kaya mas maganda meron tayong babasihan ngayon na Biblia. Ano po, no? Kaya kahit po meron po tayong screen, meron po tayong PowerPoint po dyan sa ating pong likod, sa ating harap, ay hindi po tayo magpapadaig. Dapat ang Biblia pa rin po ang siyang ating pong binubuksan. And now, in verse number 39, sabi po ng Biblia, ating pong makikita, "And one of the malefactors which was hung and railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us." Nakita po natin dito, etong tao na ito, siya ay lumalapit sa Panginoon na merong mayabang na puso. Kita po natin sa dulo pa lang, sabi niya gano'n, "If thou be Christ." Kung ikaw nga ba talaga yung Panginoon, ganito ang gawin mo. Tinuruan pa yung Panginoon. Sabi niya gano'n, "If thou be Christ, save thyself." Iligtas mo muna yung sarili mo, tapos iligtas mo na rin kami. Di ba po sa kabilang banda, nakakahiya po yung gano'n? Tutuusin, dapat nga siya ay magpakumbaba kasi nakita niya na yung Panginoon katabi na niya. Pero ang sabi niya ba naman ay, "If thou be Christ, save thyself." Ano po, no? Nahalin tulad din po yan sa buhay natin. Na yung kayabangan sa buhay na meron tayo, yung pride na meron sa puso natin, ang nangyayari, kung sige nga, kung ikaw ang Panginoon, iligtas mo muna ang sarili mo bago kami. Ano po, no? Pero ito po yung kagandahan sa lahat, na ang kayabangan ay merong pong kahantungan. Let's look on Proverbs 16:18. The Bible said, "Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall." So meaning to say, wala po tayong maipagyayabang sa Panginoon. Amen? Wala tayong dapat din ipagmayabang sapagkat lahat ng bagay sa mundong ito ay Kanyang nilikha. Yung ating buhay, yung ating hininga, yung ating katawan, yung ating buong entire ng ating pong buhay ay galing sa Panginoon. That's why wala po tayong maipagmamayabang. Let's look on verse 40 and 41. 40 and 41, sabi ng Biblia, ating makikita ikalawang tao na lumapit sa Panginoon. Kanina, mayabang ang puso. This man called to God with a proud heart. And secondly, our introduction, this man called to Christ with an humble heart. Yun po yung maganda sa lahat. Tignan po natin verse number 40 and 41. "And the Bible said, but the other answering rebuked him, saying, Does not fear God, seeing thou art in the same condemnation?" Hindi ka ba natatakot? Parang sa salitang kanto, hindi ka ba nanginginig sa sinasabi mo? Hindi ka ba natatakot na yung Panginoon sinabihan mo ng ganyan? Sabi nung nasa kabila. At sabi niya pang ganun in verse number 41, "And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss." Yang sinasabihan mo na iligtas yung sarili niya at iligtas tayo, yan yung taong walang kinalaman sa kasalanan. Siya yung hindi nagsinungaling, siya yung hindi nagnakaw, siya yung hindi gumawa ng kasalanan, and yet sinasabihan mo, kaya sabi ng ganun ng dulo ng verse 41, "But this man hath done nothing amiss." Sino dapat ang ipako? Tayo. Kasi tayo yung makasalanan Tayo yung nagkamali. Tayo yung merong tinatawag na kasalanan sa buhay natin, na at yun ay napasa nung si Eva at si Adan ay sumuway sa Panginoon. Let's look on James chapter 4 verse 6. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, and giveth grace
unto the humble. Kita po natin yon. Kaya wag na tayong magyabang sa harap ng Panginoon kasi iniisip natin sa ating buhay. Kasi nakapagtapos naman na, meron naman akong diploma sa aking cabinet. Now, diploma lang yan, papel lang yan. Kahit ano pang posisyon ang meron tayo, kung wala din tayong pagpapakumbaba sa Panginoon, baliwala at sayang lang yan. Ano sabi na, add ko lang po ito wala po sa ating PowerPoint, wala sa ating slide, pero biglang pumasok sa aking kaisipan ngayon the book of Mark chapter 8 verse 36. Sabi ng Bible, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Kaya wala tayong maipagyayabang sa Panginoon, wala tayong maipagmamalaki. Amen? Lahat ng bagay na ito ay galing sa Panginoon. Now, when we come to Christ, we need to humble ourselves to Him. Bakit? Kasi nga, yung yabang na yan, walang mararating yan sa buhay. Amen? Yung pride po na yan, panlaba po yan, hindi po inuugali. Amen? Yung pride na yan ay dapat hindi rin natin sinasabuhay. Bagos alisin natin yan sa ating buhay at ang dapat gawin ay magpakumbaba sa Panginoon. And don't blame God sa nangyayari sa ating buhay. Amen? Huwag din nating i-question yung Panginoon, Lord, bakit ba nangyayari sa buhay ko to? Bakit ba ganito? Bakit ganyan? Bakit may mga ganitong sitwasyon sa buhay ko? Hindi yung tanong natin bakit kundi Lord, alam ko may layunin ka sa buhay ko. Sabi ng Bible, for every time, for every purpose. Sa lahat ng bagay may layunin ng Panginoon. Whether good or bad, ang layunin pa rin po nun ay tayo ay magpakumbaba sa Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Tingnan po natin yung ating title muli. Sabi ng ating title, The Cross of Jesus Christ. Alam niyo po, if we compare yung ating cross, kung ikukumpara natin yung cross natin, kasi meron tayong cross Kasi makasalanan tayo. Kung ikukumpara natin yung cross natin sa cross ng Panginoon, hindi po aabot hanggang langit. Bitin. Bakit? Kasi nga, yung cross natin, hindi naman din tuwid, hindi rin maayos, hindi rin makakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. Why? Because we are all sinner. Romans chapter 3 verse 23, For all have sinned and come short of the glory of God. Kita po natin, dahilan sa kasalanan, dahilan sa ating mga ginagawa, yan ang nagiging dahilan upang malaman natin ngayon na ang importante sa lahat ay ang cross ng Panginoon. Now, jump po tayo sa ating pong pag-aaral. Pasok na po tayo sa ating pong pag-aaral. Ano nga po bang meron sa cross? Number 1, the cross is the cause. Ang cross o ang krus ang siyang nagbayad ng ating kasalanan. Amen? Ito po yung sabing gano'n a price that must be paid for something or a sacrifice. Nagsakripisyo yung Panginoon para sa atin, kaibigan. Ginawa niya yun para sa atin. Why? Kasi nga sa usapang kabayaran ng ating kasalanan, wala naman talaga. Hindi natin kaya. Ipunin natin yung pera natin, hindi rin uubra. Kapagkat di rin kailangan ng Panginoon ng pera. Ipunin natin yung ating sakripisyo, hindi rin po ubra. Why? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, hindi sa mabuting gawa upang tayo ay maliligtas. Sa usapang kabayaran ng ating kasalanan, si Jesus lamang ang kayang gumawa ng paraan para sa ating kasalanan at yan ang kanyang pagbabayaran. Piruin niyo po yun, para tayong nag-commute ng isang, let's say, lahat tayo nasa eroplano. Wala tayong pamasahe. Pero merong sumagot, sige ako nang bahala dyan. Punta kayong Palawan, punta kayo ng Davao, punta kayo ng Cebu, punta kayo kung saan man, ako nang bahala. Di ba po masarap sa pakiramdam at masayang malaman yung ganong bagay? Now sa usapang kasalanan, pinagbayaran na po yun ng Panginoon para sa atin. Kaya dapat na lang natin gawin ay lumapit sa Kanya. Why? Kasi sabi ng Biblia, wala siyang ginawang kasalanan, wala siyang ginawang kamalian, wala siyang ginawang pagsisinungaling, wala siyang ginawang pagnanakaw. Ang ginagawa niya po ay puro katuwiran. Kaya ang dapat magbayad at ipako sa cross tayo na taong makasalanan. Let's look on verse 41. Sabi ng Bible, but this man hath done nothing amiss. Kung iisa-isahin po natin yung mga kasalanan na meron po tayo, hindi po tayo matatapos. Bakit? Kasi nature ng isang tao makasalanan. Amen? Yung bata na maliit, nagkakasala na yan. Hindi yung totoo ngayon yung sinasabing bata yan, hindi yung magsisinungaling. Kalokohan na po ngayon yun. Bata lang, sabihin mo, huwag galawin yung cellphone. Pamangkin ko po yun, magto 2 years old. Sabi ko, huwag mong galawin yung cellphone i-charge mo na yan bago ka manood. Pero pagtapos maligo, tapos kung maligo yung bata, pamangkin ko, hawak niya na yung cellphone. Diba? Nagbibidyo pa nga. Diba? Talagang
sa ganung bagay, bata o matanda ay nagkasala at kapos sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero sa kabila ng iyon, ang cross ang siyang nagbayad. Hebrews chapter 9 verse 22 rather. Hebrews 9:22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood, there is, eto po, no remission. Amen? Kung walang dugo ng Panginoon, walang magbabayad nun. Pero salamat sa Panginoon sapagkat pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi ng ating kanta, there is power in the blood. Amen? Salamat dahilan merong dugo na naglinis ng ating kasalanan. Romans chapter 4 verse number 4. Now to him that worketh in reward, not reckon of grace, but of debt. Yung buhay na meron po tayo ngayon, utang natin yan sa Panginoon. Amen? Si Jesus yung nagbayad ng ating kasalanan. Ito po yung isa eh. Technically, dapat talaga tayo yung ipako eh. Tayo yung dapat nakahang sa cross. Pero dahilan mahal tayo ng Panginoon, ginawa niya yon para sa atin. Amen? Di po ba tayo masaya nun? Na dapat tayo yung ipako sa cross, pero dahilan sa pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Amen? Siya yung gumawa para sa atin. Amen? Yan po yung isang pagpapala na ating pong na-receive ngayon sa umagang ito. Meron pong isang kanta sa ating pong simbahan dito, sabing ganon, He paid a debt. Sabi niya, He paid a debt, He did not owe, I owe a debt, I could not pay, I needed someone to wash my sins away, and now I sing a brand new song, Amazing Grace, Christ Jesus paid the debt, I could never pay. Kita po natin yon na yung Panginoon ang siyang gumawa ng paraan. Amen? Kaya sabing ganun sa ating pag-aaral, I tell you this morning na hindi natin kayang sasakripisyo. Lalo ngayon, maraming mga magpipinitensya, maraming magpapapako, maraming mga sakripisyo na mga gagawin, luluhod na maglalakad sa simbahan ng paluhod, gumagawa ng mga maraming mga bagay na kung saan ay sakripisyo. And we think about na yun ay pampabawas ng ating kasalanan. Kaya nga minsan makakarinig tayong sabing ganun, pupunta ka ng simbahan, magbabawas ka ng kasalanan. Hindi pa rin po yun eh. Kasi merong minsan sa punto sa buhay natin na pumunta tayo ng simbahan and yet hindi naman tama yung ating puso. Amen? Kaya pag-uwi natin, parang ganun pa rin yung pagpasok natin, pagpasok ng simbahan at pag-uwi, the same pa rin yung spirit na meron tayo. Why? Kasi nga po sa usapang sakripisyo, ang kailangan po natin gawin ay wala na. Ang kailangan ay manampalataya sa Panginoon, pagsisihan ng ating kasalanan. Romans chapter 5 verse 6. Romans 5:6, for when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Ang tanong, sino yung ungodly? Tayo na makasalanan. Parati pong ang point out niyan, kung wala ang cross, sa atin pa rin. Kaya sabing ganon, sino yung ungodly? Tayo na gumagawa ng hindi maganda sa harap ng Panginoon. Pastor, paano pag hindi kalooban ng Diyos at ginawa ko pa din? Halimbawa, dapat ako ay nasa simbahan and yet hindi ko ginawa. Ungodly pa rin ba yun? Yes. Lahat ng mga bagay na yun, yung ating ginagawa outside the will of God is ungodly. Yun po yun. Romans chapter 5 verse number 8. Sabi ng Biblia, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Biruin niyo po yun, no? Sabi ng Biblia, habang tayo pa ay makasalanan, minahal na tayo ng Diyos. Kung ikukumpara natin sa tao, kapag nagkasala ka sa isang tao, markado ka na eh. Tama? Kapag nagkasala ka, limbawa, hindi ka nagbayad ng utang mo, ilang buwan na, kamusta na Mars, di ba? Ilang buwan na yan, hindi ka pa rin, minsan hindi ka na makatingin. Nung umuutang, sabi ko, pag umuutang ka, bait-bait mo. Ngayong singilan na, parang naka-tiger look ka pa sa akin. Parang ikaw pa yung mas galit. Ano po, no? Ganon ang sistema kapag ang tao ay may kasalanan ka. Pero iba sa sistema ng Panginoon. Amen? Na habang tayo pa ay makasalanan, ang Panginoon ay minahal tayo. Good news po yun. Sabing ganon ng Biblia, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? Yan po yung ginawa niya sa atin. 2 Corinthians 5:14. 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are dead. Ginawa niya na po para sa atin.
Amen po. Pwede po ba makarinig ng amen? Baka kasi po tulog na po kayo. Andyan pa po ba kayo? Amen. Sige po. Ang gawin nyo po, pag inaantok po kayo, kurutin nyo po yung sarili nyo, wag na po yung katabi. Amen? Wag nyo naman po akong tulugan eh. Ako po, konti lang po yung tulog, tapos tutulugan nyo din ako. Uwi na lang ako kung matutulugan nyo din ako. Kaya, kapit lang po. Amen? Kaya, point number 2, bibilisan ko po yung aking mensahe kapag bibilisan nyo rin po inyong pakikinig. Amen? Okay lang po kahit humigap po kayo, wag nyo lang po akong pipikitan at tutulugan. Wag ding hihilik. Amen? Kaya point number 2 na po tayo. Pasok po tayo sa point number 2, the cross. Not only the cross is the cause, secondly, the cross can cleanse us. Amen? The cross can cleanse us. Sir Gerald, pakorek na lang ako dyan. Sabing ganun ng ating pag-aaral, kayang linisin ang ating kasalanan. Amen? Kayang linisin ang taong tulad nating makasalanan. Christ is the only way, and Christ is the only purpose para po sa ating pong buhay na malinis ang ating pong kasalanan. Ito po, sabi ng kasabihan, pag pumunta ako sa church, mababawasan ang kasalanan. Yun din yung naging perspective ko dati. Pag pumunta ako ng simbahan, mababawasan yung kasalanan ko. Sabi daw ganun kay Jimmy, pupunta ako ng Sunday, magbabawasan ang kasalanan. Ang tanong, ilan ba yung kasalanan natin? Ang dami po, di ba? Kung gagawa tayo ng listahan, baka kukulangin yung ilang oras nating pagsusulat. Kasi marami tayong kasalanan. Paano natin mababawasan ngayon? Kung pupunta tayo sa simbahan, babawasan ba natin? Hindi. Hindi pa rin magagawa. Kaya ito po'y maganda sa lahat. Yung kasalanan na yan ay kayang linisin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Leviticus chapter 16 verse 30. For on that day shall the priest and make atonement for you to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. Babalikan uli natin. The book of Romans is telling to us na merong tayong kasalanan. Ngayon, ulitin natin, sino ang nagkasala? Pwede po ba ako makarinig ng kasagutan? Huwag po kayo mahiya. Sino pong nagkasala? Tayo po ang nagkasala. Kaya ano pong mangyari sa atin? In the book of Genesis chapter number 3, this is story about kay Adan at kay Eva. Nung sabi ng Panginoon na wag nilang pakailaman, wag nilang galawin, wag nilang kainin ang pinagbabawal ng Panginoon na prutas, pero nung ginawa, dahil si Eva at si Adan ay matigas ang ulo, 'di ba? Kung ano yung pinagbawal ng Panginoon, yun ang ginawa. Anong nangyari? What happened? 'Di ba? Ano nangyari? Sila ay napalayo. To make the long story short, pinaalis sila sa Garden of Eden dahilan sa kasalanan. Ganun po ang nangyayari sa atin. Ang kasalanan ay magbibigay po ng kadumihan sa ating pong buhay. Romans chapter 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for that all have sinned. Kita po natin, dahilan si Eva at si Adan ay nagkasala, ngayon naipasa daw po yun sa atin. Kaya nga po wala pong exempted when it comes sa kasalanan. Bata man, matanda, maputi, kayumanggi, may ipin o wala, puti ang buhok, itim ang buhok, pula, itim, green, dilaw, anumang klase pong katayuan natin, lahat po tayo ay makasalanan. Ito po yung maganda sa lahat. Psalm 73, verse 13. Barely I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency. Alam niyo po sa ating buhay, hindi kahit anong gawin po nating paglilinis sa ating buhay, wala pa rin eh. Amen? Ito po, di ba po ang alcohol, ginagamit po yan pag, halimbawa, galing tayo ng CR, okay, minawakan tayong madumi, sige, pagising ako. Di ba? Ginagamit natin sa kamay natin para malinis. Meron yung tinatawag na 99.9 germ protection. Para ding safeguard, ano po, no? Pero sabi ko, paano yung 0.1? Ibig sabihin para, Sir Alexis, hindi pa rin makakalinis. Ano po, no? Pero ito po, kung ilalagay natin sa ating usapin, kung ating ding lilinisan yung ating sarili, hindi rin kaya. Bakit? Kasi kahit inumin natin yung alcohol, ipaligo natin yung alcohol, parang pangit yata pakinggan inumin, malalasing yata yan. Gawin na lang natin, ipaligo natin yung alcohol, hindi pa rin po tayo malilinis. Amen? Ito pa yung isa, kahit ulamin natin yung safeguard, anong klaseng mga sabon na meron tayo, sabing ganun, 99.9 germ protection,
wala pa ring silbi yan eh. Kasi nga, tayong tao ay makasalanan, hindi natin kayang linisin yung ating sarili. Pero, dito po'y maganda sa lahat, yung Panginoon kaya. Yung itim na dugo na meron tayo, yung itim na buhay na meron tayo, kayang paputiin ng Panginoon. Amen? Hindi yun si Sunrox, hindi yun si bleach, o anumang mga pangpaputi. Pang ano lang yun, pang damit lang yun. Pero kaya ng Panginoon paputiin yung buhay nating madumi. Amen? Ito pa po, tingnan pa natin mabuti. 2 Corinthians 7, verse number 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Nasabi na po natin, may sunrocks tayo, may safeguard tayo. Di ba po kapag naglalaba tayong nilalaban natin madudumi? Di ba po mga naglalaba po dito? Sa mga masisipag? Pag naglalaba po tayo, ano pong dinalaban natin? Axel, pag naglalaba ba tayo, mga malilinis ba yung kukain natin? Hindi po. Lahat marumi. Nakita mo doon yung pinagpawisan natin ng araw na yon, yung pinagtrabahuhan natin. Hindi naman pwedeng suot mo ng Monday, suot mo pa rin hanggang Sunday. Yak! Di ba? Kodiri ka. Di. Sa usapang paglalaba, ang lalabahan natin, mga kaibigan, mga minamahal, ang nilalabahan natin marumi. Tama po? Wala pa po ako nakitang tao na nilabahan, kinuha niya yung damit niya sa cabinet, o malinis to, lalabahan ko uli. Kakaiba yun. Sobrang sipag mo na nun, di ba? Kaya nga sa usapang paglalaba, kinukuha natin marurumi. Meron tayong laundry basket. Dito yung mga maruming, ito yung aking lalabahan. Sa usapan naman po sa ating pong buhay, ito po. Yung buhay natin madumi, kaya kailangan ding labahan ng dugo ng Panginoon para tayo ay malinis. Di ba kapag merong mancha yung damit, anong ginagawa? Naglalagay ka ng kung ano-ano para matanggal yun eh. Nasubukan ko yun yung polo ko na white. Meron yung kalawang, binabarang ko ng Sunrox na white, Sunrox na pang dikolor. Sinunod, kumuha ko ng sosa sa CR para lang matanggal yun. Ang hirap tanggalin. Pero yung kasalanan na yun, kung tatanggalin din natin sa ating buhay, ang solusyon doon, Panginoon. Amen? Yan po yung bagay na ating pong pinag-uusapan. That's why sinabi ng Biblia na kailangan nating linisin sa tulong ng Panginoon ang ating pong sarili. Luke chapter 5 verse 13, And he put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately the leprosy depart from him. Now this story in the book of Luke is talking about the leprosy. By the way, ang leprosy is talking about sa sin, kasalanan. Kaya nga po, ang taong merong leprosy on that time ay pinandidirian ng tao. Hindi yan pinupuntahan ng kung sino man, pagkos nilalayuan. Ganun po ang kasalanan sa buhay po natin. Ang kasalanan ay madumi. Kaya kailangan yung linisin sa tulong ng Panginoon. Ano sabi ng point number 2? The cross can cleanse us. Number 3, the cross is the cause. Kanina, cause eh. Siya yung nagbayad. Ito naman ngayon, siya yung naging dahilan sa buhay natin. Why? Kasi sabing gano'n ng kanta, for the cause of Christ, for this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cross of Christ. Siya yung naging dahilan para yung kasalanan natin ay mapagbayaran. Yung kasalanan na meron sa ating pong buhay, na pilit nating binabawasan, pilit nating iniiba, pilit nating gusto nating maging matuwid, pero dahilan sa kasalanan na hindi kaya, pero ang dahilan ng Diyos at ang dahilan ng cross na ibinigay sa atin ay ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi si Jesucristo lamang. Ano sabi ng 1 Timothy chapter 1 verse 16? Howbeit for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering. Yung kanyang paghihirap, yun yung naging dahilan para po tayo ay magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Sabi pang ganon, for the pattern to them which should hereafter believe on Him to the life everlasting. Alam niyo po sa umagang ito, the reason why na nagising pa tayo kaninang umaga, hindi po yun dahilan sa atin. Amen? Dahilan po yun sa Panginoon. Pwede kang maglakad, pwede kang kumain, pwede kang magtrabaho, pwede mong i-enjoy ang iyong buhay na dahilan yun sa Panginoon.
Amen? Lahat ng bagay na meron tayo, kaginhawaan man yan, ang dahilan po niyan sa Panginoon. Amen? Kaya nating gawin yung mga bagay na yan sa tulong at sa biyaya ng Panginoon. Siya yung naging dahilan sa buhay po natin. Amen? Siya yung naging dahilan kaya meron po tayo ngayong buhay at buhay mas masagana. So, anong dapat po natin gawin? Let's look on 2 Peter. Lapit na po tayong matapos. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering toward us, to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang dahilan pala kung bakit ang Panginoong Hesus ay namatay, para magkaroon tayo ng tinatawag na character or ugali na merong pagsisisi, upang malaman natin ang cross ng Panginoon ay pinaka-importante sa lahat. The Bible said, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish. Stop po tayo dyan. Iruin niyo po yan, no? Ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Pero tayo bilang isang tao, matigas ang ulo. Ayaw na nga tayong mapahamak ng Panginoon, pero tayong gumagawa ng ikakapapahamak natin. Tayo yung gumagawa at sasabihin natin, bakit nangyayari sa buhay ko? Tayo kagagawan natin yun Amen? Kagagawan natin yung kaya tayo napapahamak Kaya sabing ganon, He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Pagsisisi ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Why? Kasi ang cross ang naging dahilan para sa ating buhay. John chapter 3 verse 16, I know this verse, and you know this verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Alam niyo sa ibang churches, ang sabi nila sa verse na yan, wala namang dapat gawing pagsisisi dyan Sabi niya gano'n ng isang pastor, ng isang born again, sabi niya gano'n. Wala namang pagsisisi dyan. Sabi niya kasi, for God so loved the world, minahal tayo, that He gave His only begotten Son. Yan, yung kanyang regalo. That whosoever, kung sino lang, walang pinipilit. Tama naman kung sino at kung sino lang yung gusto. Pero yung pagsisisi ay nandyan pa rin. Amen? Sabi nga nun, that whosoever believeth in Him should not perish. Kung ayaw mong mapahamak, believe it on Him. In Him. Bakit? Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Amen? Kung yung paniniwala na yan lang yung ating kukuhain, makikita natin ngayon na kailangan ng pagsisisi. Kapag naniwala ka sa isang bagay, malalaman mo na yung mga information nun. Amen? Ganun po yung pananampalataya sa Panginoon. Kapag nanampalataya ka sa Panginoon, malalaman natin ngayon na kailangan nating magsisi ng ating kasalanan. At sabing ganon, believe it on Him should not perish but have everlasting life. The everlasting life ay merong simula at walang katapusan. Amen? Hindi kagaya na meron tayo dyan sa taas, everlasting, tapos pagdating dyan sa dulo, wala na. Hindi po yun everlasting. Ang everlasting is merong simula at walang pagtatapos. Yan po yung regalo ng Panginoon para sa mga taong nais lumapit sa Kanya. Amen? Yan yung sinasabi ng ating pong pag-aaral, lalo na po sa aklat ng John 3:16. Meron po pong isang kanta, sabing ganon, Thank God I am free. Sabi niya po sa kanta na ito, Thank God I am free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me up to show me the way. Ipinakita niya ngayon na siya lang ang daan, katotohanan at ang buhay. Why? Kasi siya yung naging dahilan para sa buhay natin upang magkaroon tayo ng buhay na mas maayos. And last point sa ating pong pag-aaral. Amen po ba? Last na po, huli na po ito. Kapit lang po huwag muna pong sasandal, huwag muna pong yuyuko. Wala pa pong prayer. Last, number 4. Sabing ganon, the cross is calling. Alam niyo po, minsan pag may tumawag sa cellphone natin, minsan sinasagot natin yung tawag. Minsan naman ayaw nating sagutin, di ba? Baka kasi mangutang, tawag sa'yo, sino tatay, mangungutang, huwag mo na sagutin yan. Hindi na magbabayad. Di ba? Sino na naman yan? Ikaw na naman, gumamit ka na naman bagong number, mangutang ka pa din. Pangatlong tawag pa rin, kita mo to, di ba?
ikaw pa rin yan, wag mo kaming lokohin. Minsan may tatawag sa'yo, Sir, nanalo ka po ng ganito, 50,000, kailangan mo po na po magpadala ng 3,000 pesos sa GCash ko, ganito, ganyan. Hoy, sige po, na-scam ka na, naloko ka na. Ibang panawagan po yun. Ano po, no? Pero yung panawagan ng Panginoon sa buhay natin ay talagang kakaiba. Yung panawagan ng gusto ng Panginoon sa atin ay talagang sasagutin natin. Amen? Kaya nga minsan yung mga tao tumatawag-tawag sa paligid. Kaya minsan naglalakad ako dati nung wala pa akong motor na, naglalakad ako pa galing akong Castile kila ate ko. Commute ako, jeep. Pagbaba ko ng jeep noon, medyo madilim na somewhere sa Victory. Kay Jimmy sabi sa akin, lalakad ako, Pogi, gusto mong motor? Patay, sabi ko, ibang panawagan yan Punta ka uli ng mga ibang lugar, may tatawag naman sa'yo, di ba? Gusto mo nito? Patay tayo dyan. Ibang panawagan po yun. Wag mo nating sasagutin yan Ibang panawagan yun. Pag nagsabi na gusto mo ng motor, anong motor? NMAX? Aerox? Anong gusto mo? Click? Wala pong sasagot dapat nun Lalo po ay tayo ay nasa simbahan. Ang panawagan po ito na dapat nating sundin. Yung panawagan ng Panginoon sa ating pong buhay. I remember, yung Panginoon ay tinawag po ako. Kailan po ba ito, Pastor? Nung ako po'y nakakilala sa Panginoon, 2013, October po yun ng last night ng youth camp, sabi ng isang pastor, kung ikaw ay reliyosong tao at sa tingin mo ikaw ay walang patutunguhan ng buhay, kailangan mo ng Panginoon. Kailangan mo magsisi. Sabi ko, totoo nga, kasi umahawak lang ako sa reliyon na meron ako noon sa pagiging born again Pero yung totoong ligtas, nagsisi ng kasalanan, tinanggap siya bilang tagapagligtas, wala Kumbaga, naging routine lang yung pagsimba mo, yung pagpunta mo sa church, yung mga ganyang bagay. Pero wala talagang tunay na pagsisisi. Pero from that time, kinausap ako ng isang pastor, sabi niya gano'n, kailangan kong kumilala sa Panginoon. Punta ako sa gilid, nanalangin ako, at tinanggap ko yung Panginoon bilang tagapagligtas. And then 2014, nung kami po ay galing po ng Cebu, kasama yung mga young adult na ngayon, punta kami ng Cebu, talaga may panawagan yung Panginoon sa buhay ko, sa buhay din namin ni Pastor Jolan, sabay kami nag-surrender noon. Pagdating ng Cebu, kabataan yun, dapat youth camp pero naging tema about mission. Doon po ako nagsuko ng buhay, sabi ko, Lord, gusto ko mag-Bible school, gusto ko mag-aral. Sabi ko, wala naman akong kakayanan, wala din akong pera. Same din pala si Pastor Jola noon, that time, kinausap din siya ng Panginoon na mag-surrender at maging lingkod ng Panginoon. Guusap kami nung pauwi dito, sabi ni Pastor Jolan, sabi niya, bro, ano tayo? Pag-pray natin, ag-aral tayo sa doon. Kausapin din natin sila, Pastor, sabihin natin, baka pwede, padala tayo doon, o kahit pagtrabahuhin natin, makapag-aralan tayo ng Bible School. Alam niyo po, hindi pa po lumipas yung mga 2 buwan sa pananalangin. Sabi ni Pastor Ted at ni Pastor Odeg, sige, dito tayo magsimula ng Bible School. At time na yon, tutuwa kami. Hindi na kami lalayo. Hindi na kami pupunta ng ibang lugar. At the time 2014 all the way to 2018, kami po ay nakagraduate sa Bible School. At ngayon po sa biyaya ng Panginoon, nasa gawain po. Ang tawag po doon ay panawagan ng Panginoon. Naalala ko dati, bago ako magkaroon ng tinatawag na pagsagot sa panawagan ng Panginoon, worker din po ako ng Subic Bay Children's Home. Kasama ko po ang aking tatay, nagpipintura kami kung saan-saan dyan sa mga bawat building. Pero naisip ko, from worker to preacher. Amen? Kaya yun po yung dapat nating malaman sa ating buhay na merong panawagan yung Panginoon para po sa bawat isa. Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kasagutan sa ating pong buhay. Meron pa pong isang story. In the book of Acts chapter number 3. This is story naman about kay Paul. Si Paul from persecutor to apostle. Bakit? Siya yung mga tumutuligsa sa mga lingkod ng Panginoon. Pero nung ginawa niya, nung na-meet niya ang Panginoon in the road of Damascus, sabi ng Panginoon sa kanya, Saul, it is hard to kick against the prick. Ano nangyari? After nung siya ay mabulag at siya ay muling makakita, nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. Na dating tumutuligsa sa gawain ng Panginoon, ang ginawa niya ngayon, siya na yung lumalaban para sa gawain ng Panginoon. Kaya sa ating pong buhay, ito po ang ating tignan, yung panawagan ng Panginoon sa buhay po natin. Jeremiah 33 verse 3, Call unto me, and I will answer thee, and show the great mighty things which thou knowest not.
The cross is calling us unang-una para maligtas tayo. Amen? Ang cross, hindi po yan biro. Ang cross na ating nakikita ngayon, hindi lang basta yan display. Bagos ang cross na yan ay kayang magligtas ng taong tulad nating makasalanan. Sapagkat sabi ng Biblia in John 1:12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe it on His name." Ano po, no? Kaya yan po yung kailangan natin. Pero sa kabilang banda, ito po yung nangyayari. Ang mga tao masyadong nagiging relihiyoso, pero wala nang relasyon sa Panginoon. Pastor, okay naman lang magsimba na lang ako every Sunday, nandito na lang naman ako. Okay na, hindi po yun sapat. Bakit po? Kasi kahit anong simba natin, o maging membro pa tayo ng simbahan, pero wala tayong relasyon sa Panginoon, wala din yun. Sabi ko nga kay Pastor, Pastor, meron ba tayong mga nababaptize po dito na hindi ligtas? Sigurado, meron. Maaari tayo napipeke, pero yung Panginoon, alam niya kung sino yung ligtas, sa hindi. Kaya nga po sa usapang pagpunta sa simbahan ay napakahalaga. Amen? Huwag natin itong baliwalain. Huwag natin itong ipagpaliban. Amen? Ang simbahan po ay mahalaga. Naalala ko nung pandemic, talagang walang bawal lahat. Talagang asin bawal. Pero dahilan meron tayong favor galing sa Panginoon, meron tayong live stream, may church pa rin tayo nun. Amen? At di pa po nakontento nun. No, medyo okay na po yung simbahan natin nun, okay na yung lockdown. Tayo-tayo lang po dito. Naalala nyo po yun? Tayo-tayo lang dito. Tapos bawat bahay ng mga members, doon tayo kakain. Saan tayo dumadaan nun? Minsan doon sa may ilog. Tapos tatakbuhan tayo. Pag doon naman sa taas, takbuhan. Pag may nakitang pulis, takbuhan pa rin tayo. Para lang hindi mahuli. Kasi after church po nun, nagla-lunch nun lahat ng mga members. Tapos after nun, babalik ng 3 p.m., service ulit. Tapos sitingin sa labas, kung may bantay, may pulis, uwian na. Ano po, no? Ganun po ang kailangan natin. Yung tinatawag na malapit po tayo sa simbahan. Amen? Sapagkat ang simbahan po is a right place for us. Pwede mo po bang sabihin sa katabi mo, you are in the right place. Yan. O, yung isa in the right place yan. Tulog yata. Yan. We are in the right place. Amen? Sa kabilang banda nun, sana wag nating kaligtaan ang mabuting balita na kailangan nating nasa simbahan. Amen? Dito na papasok yung pastor, hindi mo na ako makakapagsimba. Kasi ganito, kasi ganyan. Marami tayong dahilan para hindi tayo makapagsimba eh. Amen? Tutusin, kaya naman natin eh. Then sabihin natin, pastor, hindi mo na ako magsisimba, may problema kasi. Ano ba ang problema mo? May basta may problema. Nag-iisip pa ngayon kung idadahilan eh. Diba? Hindi ka magsisimba, pero nasa galaan ka ng Sunday. Hello? Diba? Hindi ka magsisimba, pero makita ka, nasa outing ka, nasa Puntabel ka, nasa San Felipe ka. Tapos sabi mo, Pastor, hindi ako makapagsimba eh. Pero nakalayo ka ng Zambales, nakapag-outing ka, hindi ka nakapagsimba. Alam mong Sunday, mag-outing ka, lalayo ka, punta ka ng beach. Di yung gawin mo, bigyan ko po kayong tips hindi naman po sa pagmamalinis. After ng service, doon ka mag-outing. Amen? Yun yung masarap doon eh. Kung mainit, magbayong ka sa beach. Mag-sunscreen ka. So, mainit na masyado yun. Alas 2 ng oras ka na natatapos eh. Noong oras na sila Pastor Odik, minsan mag-aalauna. Ano pang abutan namin sa beach? Di sa ibang araw, pag holiday, amen? Huwag mo lang kaligtaan, kaibigan, ang simbahan sapagkat ang lugar ng Panginoon, lalo na po itong simbahan, is a right place. Amen? Kaya huwag nating ipagpalit yung Panginoon sa ibang bagay. Nakapanood ka nga ng concert eh, tapos hindi ka nagsimba. Anong concert ba yan? Yung sa Bini. Patay tayo dyan. Diba? Alam niyo po yung Bini? Biniktima. Ayan. Binibiktima tayo ng Diablo para hindi tayo magsimba. Diba? Sasabihin sa'yo ngayon, magsalamin, salamin, salamin. Diba? Minsan yung meron pa silang kanta, hindi ko alam yun, yung Pantropiko. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung mga bagay na yun. Dinadaya lang tayo ng Diablo para hindi tayo magsimba. Amen? Kaya wag tayo maggawa ng dahilan sa mga ganyang bagay. O kaya gagala tayo, o kaya sama tayo mga kandidato. Pero hindi tayo mag-church. Hindi tayo dyan. Mas lalong nakakalungkot yun, di ba? Sinamahan mo yung mga magiging mayor, magiging vice mayor, at kung sino man, pero wala ka sa church. Yun ba yung Panginoon mo? Si vice mayor, si mayor, upcoming, si kagawad ba? Huwag mong kaibigan. Sabi ni Duterte dati, huwag mong subukan.
Huwag mong subukan. Bakit? Huwag mong subukang ipagpalit yung Panginoon. Bakit? Kasi kapag pinagpalit ka rin ng Panginoon, I will tell you this morning, sabihin ko sa iyo, malulungkot ka. Amen? Baka anong gawin natin sa ating pong buhay. Kaya sabihin natin, Pastor, hindi mo na ako magsimba. Talaga? Magla-live stream na lang ako. Minsan nga po natitempt ako, sabi ko, patayin ko kayong live stream para walang manood siya. Sabi ko, o kaya auto-block na lang. Sabi ko, minsan auto-block na lang. Yung mga nandito lang sa area na nag-church, nasa live stream, at di nag-church face-to-face, auto-block natin. Para hindi magsimba. Kasi ang lapit lang po, di ba? Ang lapit lang ng simbahan, tapos hindi tayo pumupunta in the right place sa church ng Panginoon. Dahil lang po na, Pastor, ito, last na to. Wala talaga ako maisip na dahilan Pastor, may problema ako. Anong problema mo na? Pastor, may sinok kasi ako. Natinik ako kagabi, kumain ako ng longganisa. Ang dami mong dahilan para hindi ka pumunta sa simbahan. Diba? Kaya sabihin ko sa iyo, huwag mong hintayin na maubos yung panahon ng Panginoon sa iyo. Amen? Hindi porket walang sundo, hindi ka na magsisimba. Huwag po sanang ganon. Amen? Nakakagala nga tayo kung saan-saan. Tapos yung pag-commute or pagsakay lang papunta dito, kaya kung malapit, gayahin natin si Kuya Jimmy, malakas tumakbo to Diba? Nag-exercise parati. Lakad tayo papunta dito sa church. Amen? Exercise na. Na-filled ka na with the Spirit, ayos pa yung physical mo, di ba? Hindi yung pagpasok mo ng bahay mo, pagod. Di ba? Konting hakbang lang, ilang hagdanan lang, hinihingal ka na. Di mas maganda, mag-exercise ka na, nakapunta ka pa sa simbahan. Amen? Kaya huwag nating idahilan kasi walang sundo, Pastor Kaya hindi ako magsisimba. Church is essential. Amen? Church is essential. I repeat once again, church is essential. Amen? Kaya wag na tayong magpabebe, magpamiss, di ba? Okay, hindi ako mag-church muna. Wala nang kumakamusta sa akin, di ba? Siguro naman may pupunta na sa akin, bibisitahin ako para sabihin, uy, sis, brother, miss ka na sa church. Buti naman na miss mo ko. Sige, magsisimba na ako. Hintayin mo pang mamiss ka bago ka magsimba, di ba? Ito po yung isang dahilan natin. Siguro naman, naiintindihan ako ng Panginoon sa sitwasyon ko ngayon. Ang tanong, naiintindihan ba natin yung Panginoon? Kapag hindi tayo nakakapagsimba, kapag hindi niya tayo nakikita na tayo ay nakaupo sa simbahan, nakikinig ng salita ng Diyos, naiintindihan ba natin yung Panginoon? Tapos sasabihin natin, naiintindihan naman siguro ko ng Panginoon. Sa pananaw natin, yes. Parang sa tingin natin, okay lang naman yun, magsikip ako, mag-live stream na lang ako. No. Kaya nga po meron tayong malaking simbahan at binaganda na ng Panginoon. Meron tayong air conditioner, di ba? Meron tayong magandang upuan. Kahit linggo-linggo mag-coat ka at magbongga kang mga damit, walang problema. Basta nasa simbahan ka. Amen? Kaya wag natin sabihin, naiintindihan naman ako ng Panginoon. Hindi, intindihin natin yung Panginoon. Amen? Ulitin ko po wag nating sabihin, naiintindihan naman ako ng Panginoon. Tayo naman yung ginawa niya na nga yung bagay sa cross, ginawa niya na, pinagbayaran niya na yung kasalanan natin. Tapos sabihin pa natin, magdidiman pa tayo, naiintindihan naman siguro ako ng Panginoon. No, dapat tayo naman ang umintindi. Bakit? Kasi ang kailangan natin, malapit tayo sa Panginoon. Lala ko isang verse, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Umaasa ka na merong pagpapala, pero hindi mo hinahanap yung nagbibigay ng pagpapala. Amen? Kaya anong dapat natin gawin? Unahin natin ang Panginoon sapagkat sa ating huling pag-aaral, the cross is calling. Para maligtas, para tayo ay nasa simbahan. In the book of Matthew chapter 11 verse 28, the Bible said, "Come unto me all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Conclusion po tayo. Tatlong bagay pong makikita natin dito. Una, there is invitation. The Bible said, "Come unto me," invitation. Secondly, information. All ye that labor and heavy laden. That's information. Lahat ng napapagod, nahihirapan, may problema sa buhay, ito yung sinabi ng Panginoon. The information. And lastly, and I will give you rest. Yung rest dyan is merong tinatawag na salvation. Amen? The Bible said, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." God is calling you right now. 1 John chapter 1, verse number 9. If we confess our sins,
He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya kaibigan, huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Amen? Huwag tayong mahiya. Kasi yung Panginoon, nung ginawa niya yun sa cross, hindi siya nahiya para sa atin eh. Kung tutuusin, wala na siyang damit, and yet ginawa niya pa rin para sa atin. Diba? Ginawa niya yung paghihirap na yun, ginawa niya yung sakripisyo na yun para sa atin, tapos tayo mahihiya. Alam niyo, sabi ng Biblia, kung ikaw, sabi ng salita ng Diyos, kung ako ay iyong ikakahiya, someday ikinahiya mo siya sa lupa, someday ikakahiya ka rin sa langit. Why? Kasi nahihiya kang lumapit sa Panginoon. Nahihiya kang baka kasi anong sabihin ng tao sa akin? Baka anong sabihin ng kumari ko na nagbabago na ako, na hindi na ako makikipagchismisan umagang-umaga. Baka anong sabihin ng kumpare ko na hindi na ako mahawak ng bote ng gin. Baka sabihin kasi ng classmate ko masyado na akong baduy kasi na mahawak na ako ng Bible. Baka anong sabihin ng kapitbahay, ng kaibigan, ng kapatid ko, anong sino man kasi nasa Panginoon na ako. Hindi po baduy yun. Ang mga taong baduy, yung walang relasyon sa Panginoon. Yun po yun. Kaya sabi ng aklat ng Lamentations chapter 2 verse 22 and 23. Last verse po tayo. It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Amen. Great is thy faithfulness. Balikan lang po natin verse number 39 and I'll be close po. Verse number 39. In verse number 39, sabing ganon, and one of the male factors, ang ibig sabihin po niyan is, someone is guilty in crime. Sino po ang guilty? Tayo, ako, ikaw. Tayong lahat ay guilty sa tinatawag na kasalanan. So, anong dapat natin gawin? Lumapit at tugunan ang panawagan ng Panginoon. The cross of Jesus Christ, the cross is the cause. The cross can cleanse us. The cross is the cause, and the cross is calling. Sinong tinatawag? Tayo. Anong dapat natin gawin? Tumugon sa panawagan ng Panginoon. Tayo po yumuko at pumikit. Magkakaroon po tayo ngayon ng invitation. Tapos na po tayo sa mensahe. Dapat lang po natin gawin ngayon ay magkaroon ng pagtugon sa kanyang salita. Kaibigan, napakinggan mo ang kanyang salita. Hindi mahirap intindihin. At ipinakita niya na ang kanyang cross ay mahalaga. Sapagkat ang cross ng Panginoon ay nagbigay ng maraming pag-asa sa buhay natin. Pastor, nalaman ko ngayon sa umagang ito na kailangan ko pala siya. Kailangan ko makipag-ugnayan. Sapagkat ang cross ay nagbigay ng dahilan. Yung cross ng Panginoon, yung cross niya ay kayang linisin ang taong makasalanang kagaya ko. Yung cross ng Panginoon, siya yung nagbayad at siya yung tumatawag ngayon sa aking buhay. Alam ko po, there is something sa ating buong buhay ngayon na gusto na nating i-give up. Pastor, would you pray for me? And I will pray for you po. Amen. Salamat po. Lapit po tayo sa Panginoon. Amen. Pwede rin po tayo ngayon lumapit sa altar. This is the time na tayo ay makipag-ugnayan, makipagkasundo, at sa mga taong walang relasyon sa Panginoon, kaibigan, patuloy ka pa rin ba mag-review sa panawagan ng Panginoon? Sa mahabang buhay na ibinigay sa atin ngayon, yet hindi ka pa rin mag-response sa panawagan ng Panginoon? Meron po sa ating kalagitnaan ngayon. Pwede ka pong manalangin at lumapit sa Panginoon. Kung gusto mo mas intimate, lapit ka sa altar, kaibigan, kapatid. Ibigay natin lahat yan sa Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, casting all your cares upon Him, for He cared for you. Lapit po tayo sa Panginoon, and this is our time to talk to God, to renew our strength, to renew our mind, our heart, to get right with the Lord. At habang tayo po ay umaawit, you can talk